Kabanata 816. Si Lorenzo ay hindi nagtatanim ng malalaking ambisyon noong una, dahil ang pangarap niya noon pa man ay makapasok sa Perpetual Empire at ituloy ang buhay na walang hanggan. Sa kasamaang palad, nang masira ang pangarap na iyon, kailangan niyang pag-isipang muli ang kanyang mga plano sa hinaharap. Noong nakaraan, ang Four Great Immortal Sects ay nagpipigil sa isa't isa. Ngunit ngayon, sa tatlo sa kanila ay nasangkot sa alitan, si Lorenzo ay hindi na kailangang gumawa ng marami. Kailangan lang niyang maghintay at umani ng mga benepisyo. Kung ang mga taong ito ay magwawasak sa isa't isa, hindi siya magdadalawang isip na tapusin sila. Pagkatapos, sa pagbabalik, maaari niyang alisin ang iba pang three great immortal sects ng isa-isa, na naiwan lamang sa isang sekta sa mundo ang Infernal Gate. Ang nakakatakot na enerhiya ay pumipintig, nanginginig sa mismong espasyo. Sa isang iglap, tuluyan na nitong nilamon si Sebastian. Bakas sa mga mata ni Elsa ang pag-aalala, habang si Lorenzo naman ay lubos na kinikilig. Ito ay pinagsamang strike mula sa 10 Divine Grandmaster kabilang ang isang late stage na Divine Grandmaster. Maging siya ay kailangang ibigay ang lahat para mahawakan ang gayong pag-atake. At sa sobrang arrogant ni Sebastian, tiyak na magdurusa siya ng husto. Lalong lumakas ang pananabik ni Lorenzo habang iniisip ito. Sa sandaling ibagsak ng mga taong ito si Sebastian, matutulungan nila sina Bellamy at Isaac, na tinitiyak ang kapwa pagkawasak. Pagkatapos, si Lorenzo ay papasok at aalisin ang lahat, na inaangkin ang tagumpay. Habang iniisip niya iyon ay mas lumawak ang ngiti niya. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay natigil sa loob lamang ng 2 segundo, napalitan ng matinding pagkabigla. Bamuka ang mga mata at bibig niya sa hindi makapaniwalang parang nakakita ng multo. Nang mawala ang nakakatakot na enerhiya, nagsiwalat ito ng napakalaking bunganga sa gitna, na may alikabok na umiikot sa lahat ng dako. Kung tutuusin, kahit isang taong bakal ay nadurog. Gayunpaman, nakatayo si Sebastian sa bunganga, ganap na hindi nasaktan. May mapanuksong ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Paano nangyari to? Parehong natigilan sina Elsa, Gideon, at ang iba pa. Ang pinagsama-samang pag-atake mula sa 10 banal na Grandmaster ay dapat na hindi maisip na napakalakas, ngunit hindi man lang nito naputol ang buhok ni Sebastian. Ito ay lampas lamang sa paniniwala. Sa isang iglap, gumalaw si Sebastian na parang multo, tumalon palabas ng bunganga. Sa isang pitik ng kanyang kamay, isang invisible sword energy ang bumaril. May malakas na tunog ng hangin, parang kidlat na kumikislap sa hangin. Ang sumunod na nangyari ay nag-iwan sa lahat sa lubos na hindi makapaniwala. Ang 10 Divine Grandmaster ay nakatayo doon habang ang kanilang mga ulo ay pinutol sa kanilang mga katawan at gamulong sa lupa. Nagsimulang bumulwak ang dugo at mantsa sa lupa. Dumaan ang banayad na simoy ng hangin, at si Lorenzo, kasama ang iba pa, ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Napagtanto nilang basang-basa na ngayon ang likod nila sa malamig na pawis. Sa isang atake ng espada, napatay ni Sebastian ang 10 Divine Grandmaster, kabilang ang mga nasa gitna hanggang sa huling yugto. Nakakatakot ang sobrang lakas na ipinakita niya. Ito ay isang bagay na kahit si Bellamy ay maaaring hindi makamit ang kanyang sarili. Lumingon naman si Sebastian kay Lorenzo. Sa maikling sandali na iyon, naramdaman niya ang pagpatay na layunin mula sa kanya. Naramdaman ni Lorenzo ang lamig na damaloy sa kanyang ulo, agad na namutla ang kanyang mukha. Dahil sa sobrang lakas na ipinakita ni Sebastian, alam ni ang kahit magsanib puwersa sila ng kanyang ama, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Hindi na siya pinansin ni Sebastian at sa halip ay naglakad na siya patungo sa 2 nagaganap na laban. Sa puntong ito, ang 2 laban ay umabot na sa kanilang pinakamatinding sandali. Si Bruce, Lana, at Cassandra ay nakakuha ng mataas na kamay, na nagtulak kay Bellamy sa pag-atres. May ilang sugat na ngayon si Bellamy, ang isa sa mga ito ay napakalalim na ang buto ay nakikita. Siya ay malinaw na nasa dulo ng kanyang lakas. Ang iba pang labanan ay nasa katulad na estado. Pinangunahan ni Lillian ang pag-atake habang si Gina at Harvey ay nagbigay ng suporta, na iniwan si Isaac na bagbog at duguan. Tila lalong tumitindi ang kanyang mga sugat sa bawat pagdaan ng sandali. Pinili ni Sebastian na huwag makialam. Bagamat lumakas si Lillian at ang iba pa sa tulong niya, kulang pa rin sila sa karanasan sa labanan, na makukuha lamang sa aktwal na labanan.
Kahanga-hanga ang kakayahan ni Lilian na matuto, at ang labanang ito ay lubos na nagpabuti sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, napansin ni Sebastian ang isa pang kahinaan ang kanyang pag-aatubili na maging walang awa. Ilang sandali pa, nagkaroon siya ng malinaw na pagkakataon na hampasin ang ulo ni Isaac, ngunit nag-alinlangan siya, halos bigyan siya ng pagkakataong ibalik ang laban. Buti na lang at mabilis na nakareact si Gina para itulak si Lilian sa panganib. Matapos matuto mula sa karanasang ito, hinayaan ni Lilian na manahimik ang kanyang galit. Dalawang magkasunod na hampas ang ginawa niya sa dibdib ni Isaac, at nauwi ito sa pagubo ng dugo at pinalipad pabalik. Mabilis na sumunod si Gina, naghatid ng isang mabangis na sipa sa tiyan ni Isaac. Og! Si Isaac ay dumura ng isa pang subo ng dugo, malakas na bumagsak sa lupa at nag-iwan ng malaking bunganga kung saan siya napadpad. Lumapit sa kanya si Gina, punong-puno ng intensyong pagpatay ang mukha. Namutla ang mukha ni Isaac sa takot. Pakiusap, huwag mo akong patayin, maawa ka, pakiusap niya. Maawa. Ngumisi si Gina. Ang Divine Sect ang naging sanhi ng pagkamatay ng karamihan sa mga miyembro ng Supreme Nexus. Kaya naman, wala siyang ibang hinaanggad kundi putulin si Isaac, upang tuluyang sirain ito. Kabanata 817. Gina, huwag mo siyang patayin, utos ni Sebastian. Bakit hindi, Supreme Lord Sebastian? Tanong ni Gina na halatang naguguluhan. Hayaan mong siya ang pumatay sa kanya, sabi ni Sebastian habang nakatingin kay Lilian. Namutla ang mukha ni Lilian, at mabilis siyang umiling. Hindi ko kaya. Hindi ako matapang. Sinasabi ko sa iyo, ang Perpetual Empire ay hindi paraiso. Ito ay isang mundo kung saan ang malakas na biktima ay ang mahihina. Kung hindi mo man lang madala ang iyong sarili na pumatay, mas mabuting bumalik ka na ngayon, malamig na tugon ni Sebastian. Pakiusap huwag mo akong pilitin. Natatakot talaga ako, nauutol na sabi ni Lilian habang umuurong ng ilang hakbang. Kailangan mo siyang patayin. Lalong lumamig ang tono ni Sebastian nang hilahin siya nito sa gilid ni Isaac. Hinawakan niya ang kanyang palso at itinaas ang kanyang kamay, sinabing, ibuka mo ang iyong palad at hampasin mo siya. Sinubukan ni Lilian na humiwalay, ngunit tumanggi si Sebastian na pakawalan siya. Biglang sinamantala ni Isaac ang sandali at sinuntok ang tiyan ni Lilian. Sa gulat, likas na hinampas ni Lilian ang kanyang palad, na tinamaan siya ng husto sa tuktok ng kanyang ulo. Nanlaki ang mga mata ni Isaac nang tumulo ang dugo mula sa kanyang 7 butas, at wala nang buhay siyang bumagsak. Kahit na maraming madugong eksena ang nasaksihan ni Lilian, ito ang unang pagkakataon na nakapatay siya ng tao gamit ang sarili niyang mga kamay. Agad siyang tumakbo sa gilid at nagsimulang magretsyeng. Masanay ka na, malumanay na sabi ni Sebastian habang tinatapik ang likod niya. Kung naiwasan sana niya ito, hindi na niya ito pinilit. Gayunpaman, alam niya na para mabuhay sa makulit na mundo ng Perpetual Empire, kailangan niyang umangkop. Samantala, nagpatuloy ang labanan kay Bellamy. Sa kabila ng pagharap sa tatlong pinakamataas na Divine Grandmaster, si Bellamy, na isang paa na sa Demigod Realm, ay buong tapang na lumaban. Gayunpaman, nang sumali si Lilian sa laban, mabilis na umikot ang tubig. Hindi na napigilan ni Bellamy ang kanyang kinatatayuan at pinalipad siya habang umuubo ng dugo. Bago pa man siya makabangon, nagpakawala si Bruce ng isang sword energy strike mula sa malayo, na naputol ang ulo ni Bellamy. Sa pagmamasid sa malayo, si Lorenzo at ang iba pa ay napailing ng malalim. Ito ang mga pinuno ng dalawa sa 4 Great Immortal Sects, at ngayon ay pareho silang patay. Nang ibinaling ni Sebastian ang kanyang tingin sa kanya, naramdaman ni Lorenzo ang lamig sa kanyang gulugod at likas na naghanda na tumakas. Ngumiti ng mahina si Sebastian. Mr. Hollister, gusto mo pa bang pumunta sa Perpetual Empire? Siyempre, gusto ko, pero parang imposibleng makapasok. Sagot ni Lorenzo sabay buntong hininga. Hindi ka makakapasok ng walang susi, sabi ni Sebastian na may makahulugang tono. Isang susi. Anong susi? Tanong ni Lorenzo na mukhang naguguluhan. Isang misteryosong ngiti si Sebastian at saka bumalik sa kuweba. Mabilis namang sumunod si Lilian at ang iba pa. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Sebastian sa siwang. Habang papalapit siya sa light portal, hinubad niya ang Seraphic Tear pendant sa leeg niya. Gaya ng hinala niya, nang lumalapit ang pendant sa portal, nagsimula itong magbuga ng makinang na liwanag. Pagkatapos, isang matinding suction force ang lumabas mula rito. Huwag kayong tumayo lang dyan.
Kumilos na kayo. Udyok ni Sebastian sa kanila. Hindi muna siya pumasok dahil nag-aalala siyang baka magsara ang portal kapag nauna siya sa iba. Papasok muna ako at titingnan ito, sabi ni Bruce, lumukso siya papasok sa portal. Nasa likuran niya sina Harvey, Lana, Lillian, at ang iba pa. Kasabay nito, sa Perpetual World, isang nakasisilaw na liwanag ang bumungad mula sa isang kuweba. Parang biglang sumulpot ang nagliliyab na araw sa loob. Ang liwanag ay napakaliwanag na ito ay makikita mula sa daan-daang milya ang layo. Kasabay ng liwanag, isang malakas na spatial fluctuation ang lumabas. Kapansin-pansin ito kahit sa malayo. Sa isang palasyo na 100 milya ang layo, biglang nagmulat ng mga mata ang isang matandang lalaki na may puting buhok. Tila may mga electric spark na kumikislap sa loob nila. May nagbukas talaga ng portal. Bakas sa mukha niya ang labis na pagtataka. Sa sumunod na sandali, ang kanyang figure ay naglaho ng walang bakas. Samantala, sa isang lambak ng bundok, isa pang elder, na malalim ang pagmumuni-muni, ay nakadama rin ng kaguluhan. Nagulat din siya, agad siyang lumabas ng kanyang silid at sumakay sa isang lumilipad na spirit beast, mabilis na tumungo sa direksyon ng spatial wave. Kabanata 818. Matapos dumaan si Sebastian at ang iba pa sa portal, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa loob ng isang kuweba. Gayunpaman, malinaw sa lahat na hindi ito ang parehong kuweba na pinasok nila kanina. Ang mga bato dito ay madilim na kayumanggi, at ang kanilang mga hugis at sukat ay malaki ang pagkakaiba-iba. Nararamdaman ba ninyong lahat? Mas siksik ang natural na enerhiya dito. Gulat na bulalas ni Elsa. Tumanggo si Lorenzo bilang pagsang-ayon. Sa totoo lang, mas concentrated pa ito kaysa sa energy sa spirit gathering formation ng Infernal Gate. Mukhang nakapasok na talaga tayo sa Perpetual Empire. Parang excited ang lahat maliban kay Sebastian. Para sa kanila, ang Perpetual Empire ay palaging isang lugar ng alamat, na isang paraiso para sa mga magsasaka, kung saan makakamit ng isang tao ang immortalidad. Gayunpaman, mas alam ni Sebastian. Walang immortalidad dito. Ang masaganang espiritual na enerhiya ay nagpadali lamang sa paglilinang, na nagpapahintulot sa isa na maabot ang mas mataas na antas ng mas mabilis. Sa mas mataas na paglilinang ay dumating ang isang pinalawig na habang buhay, na siyang tunay na pakinabang ng Perpetual Empire. May mga makabuluhang downsides din. Ang mga patakaran ng mundong ito ay simple. Ito ay tungkol sa survival of the fittest. Ang malakas ay naghari, habang ang mahina ay nabubuhay sa kanilang awa. Bagaman umiral ang isang monarkiya, halos hindi ito nagpataw ng anumang mga limitasyon sa mga makapangyarihan. Ang mahihina ay mabubuhay lamang mula kamay hanggang bibig sa kanilang sariling kanlungan, ngunit ang mga wala nito ay madalas na nabiktima. Dalawa ang dahilan ni Sebastian kung bakit siya pumunta rito. Ang una, at pinakamahalaga, ay mahanap ang kanyang ina. Naniniwala siyang buhay pa siya, at ang Seraphic Tear Pendant na iniwan niya sa kanya ay naging susi sa portal na patungo sa Perpetual Empire. Parang senyales ang paraan ng paggabay nito sa kanya rito. Ang pangalawang dahilan ay paglilinang. Hindi maikakailang mas madaling magsanay sa imperyong ito. Sa nakaraang mundo o kahit sa ilalim ng lupa, ang pagiging isang demigod ay halos imposible. Gayunpaman, habang ang mga demigod ay itinuturing pa ring makapangyarihan sa Perpetual Empire, karaniwan na ang mga ito. Halimbawa, ang mga bandido sa Squalus Isle ay may 3 demigod sa kanila. Mula sa narinig niya mula sa pirata, ang mundong ito ay mayroon ding mga Supreme Masters na nalampasan ang demigod level. Nagawa nilang ihulog ang mundo sa kadiliman o wasakin ang buong mundo sa isang pagkilos ng galit. Ang grupo ay lumabas sa yungib at natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang tigang at tiwangwang na bulubundukin. Ang katahimikan ay nakapangangilabot, at ang tanawin ay nagbigay ng nakakabagabag na pakiramdam. Napuno ng pag-uusyoso at pag-iingat ang puso ng bawat isa sa kanilang hindi pamilyar na mundong ito. Unang beses nilang makapunta dito, kaya wala silang ideya kung saan pupunta, pero alam nilang kailangan nilang lumayo dito. Sa malawak na kabundukan sa paligid nila, walang nakakaalam kung saang direksyon tatahakin. Ang hanay ay umunat ng walang katapusang, na may peak pagkatapos ng peak, at sila ay nakulong sa gitna mismo. Kahit bilang mga batikang magsasaka, ang grupo ay nakaramdam ng hindi katiyakan sa kanilang sitwasyon. Malayo sa paraiso na inaakala nila ang kawalang interes sa kanilang paligid. Kung hindi dahil sa araw sa langit, baka naisip nila na kung ano-anong impyerno ang pinasok nila.
Sila ay random na pumili ng isang direksyon at binilisan ang unahan, ang kanilang mga paggalaw ay matulin at maliksi. Pagkatapos ng kalahating oras ng karera sa mga bundok at pagtawid sa dalawang malalaking taluktok, hindi pa rin sila umaalis sa hanay. Ang mas kakaiba ay, sa ngayon, wala pa silang nakitang isang dahon ng damo o isang hayop. Kung hindi dahil sa siksik na espiritual na enerhiya at sariwang hangin, baka maniwala sila na nakarating sila sa isang tigang na planeta. Masyadong kakaiba ang lugar na ito. Baka bumalik na tayo, mungkahi ni Elsa na medyo natakot ng mga sandaling iyon. Marami pang iba ang nagbahagi ng kanyang damdamin, at maging si Sebastian ay kumunot ang kanyang noo. Kinwestiyon din niya kung ito nga ba ang perpetual world. Paano maaaring umiral ang isang lugar na walang buhay? Tingnan nyo. May malaking ibon sa langit. Biglang tumuro pataas si Lilian, lumiwanag ang mukha niya sa tuwa. Pagkaraan ng napakatagal na panahon nang hindi nakakakita ng anumang mga palatandaan ng buhay, hindi nakakagulat na siya ay nasa sabik. Napatingin ang lahat sa direksyon na tinuturo niya. Sa katunayan, may isang malaking ibon na pumailanglang sa itaas. Ito ay kahawig ng isang agila, ngunit ang mga pakpak nito ay may mga gintong balahibo. Kabanata 819. Ang napakalaking agila ay biglang lumusab sa isang lambak, at nang ito ay lumipad muli, ang mga talon nito ay nakahawak sa isang malaking biktima. Ano ang nakita ko? Nanlaki ang mga mata ni Lana sa gulat, na nakasulat sa buong mukha niya ang hindi makapaniwala. Parehong natigilan ang iba. Napabuntong hininga si Harvey, nang huli ba ang agila na iyon? Ng isang mammoth. Isa nga yung mammoth. Pinagpawisan si Sebastian at agad na sinenyasan ang lahat na yumuko. Paano nangyari yon? Nang huli ba ang isang agila ng isang mammoth? Magkahalong pagkagulat at pagtataka ang ekspresyon ni Harvey. Nahirapan ding paniwalaan si Sebastian, pero nasa harapan na nila ang katotohanan, kaya kailangan nilang aminin. Iyon ay malinaw na mali ang paghusga sa laki ng agila noong una. Para madala nito ang isang mammoth na tulad nito, ang ibon ay tiyak na napakalaki at ito ay higit pa sa anumang naisip nila. Nasa Ice Age ba tayo o ano? Tanong ni Lilian, puno ng gulat ang boses niya. Masyadong kakaiba ang lugar na ito, at maging si Sebastian ay hindi na sigurado kung ano ang nangyayari. Dapat tayong magpatuloy sa paglipat at umalis sa mga bundok na ito. Pumili sila ng ibang direksyon at nagpatuloy sa paglalakbay. Hindi nagtagal, biglang tumuro si Lilian sa unahan. Tingnan mo. May palasyo sa taas. Napalingon ang lahat. Tamang-tama, nakahiga sa tuktok ng isang bundok sa di kalayuan ay isang kahanga-hanga, gininto ang palasyo. Ang mga ulap ay umiikot sa paligid nito, na nagbibigay dito ng isang panaginip at ethereal na kalidad. Ang palasyo ay parang isang bagay na mula sa isang fairy tale. Langit ito. Malamang langit iyon. Tuwang-tuwang bulalas ni Elsa, sabay takbo patungo sa palasyo. Mabilis namang sumunod si Lorenzo at ang iba pa. Saglit na nag-alinlangan si Sebastian. Ang bulubundukin ay parang walang buhay na kaparangan, kaya paano magkakaroon ng palasyo dito? Ilang sandali lang ang nakalipas, tumingin siya sa direksyong iyon at wala siyang nakita. Para bang lumitaw ang palasyo mula sa manipis na hangin. Nagkamali kaya siya? Sebastian, bilasan mo. Tara na. Hinawakan nila na ang kanyang braso, hinayla siya pasulong ng may sigasig. Inalis ni Sebastian ang kanyang mga pagdududa sa sandaling ito. Baka namiss lang niya ito kanina. Nagpakita ang palasyo ng isang banal na aura, at hindi ito isang lugar ng panganib. Biglang sumigaw si Cassandra. Anong problema? Tanong nila na habang nakatalikod. Agad ding umikot si Sebastian para harapin ang pinanggalingan ng ingay. Nakatayo doon si Cassandra, namumutla ang mukha sa takot. Wala na sila. Nawala na silang lahat. Napagtanto ni Sebastian na ang mga miyembro ng Infernal Gate, na nauna sa paglalakad, ay wala kahit saan. Siya at sila na ay nasa gitna ng grupo, kasama ang iba na nakasunod sa kanila. Ngunit ngayon, walang bakas ng Lilian, Bruce, Harvey, Gina, Zia, o Esme. Lahat sila ay nawala ng walang bakas. Si Cassandra lang ang nasa likod. Walang iba kundi tigang na lupa sa paligid nila. Walang takip o tagwan. Paano sila mawawala sa manipis na hangin ng ganoon? Kahit na lumipad sila, walang paraan na nawala sila ng ganoon kabilis. Kabanata 820. Tara, hanapin natin sila dali. Sabi ni Lana, naghahanda na sa paghahanap sa nawawalang grupo. Hinawakan ni Sebastian ang braso niya at sinabing, dito lang kayong dalawa.
Hahanapin ko sila. May hindi tama dito. Biglang sigaw ni Cassandra. Nakatingin siya sa harapan habang nanlalaki ang mga mata sa takot. Ano na naman yun? Ang bituka ni Sebastian ay nagsasabi sa kanya na may masamang nangyayari. Mabilis siyang lumingon, nagulat lang siya sa nakita. Naglaho na rin ang mga miyembro ng Infernal Gate, na naglalakad sa harapan nila. Hindi lamang iyon, ngunit ang palasyo na nakadapo sa tuktok ng bundok ilang sandali lamang ang nakalipas ay naglaho sa manipis na hangin. Bumuhos ang malamig na pawis sa noo ng lahat. Halos 100 tao ang misteryosong nawala sa sikat ng araw, at ngayon ay nasasaksihan nila ang isang bagay na tila isang paranormal na kaganapan. Sebastian, medyo natatakot ako. Hinawakan ni Lana ng mahigpit ang braso niya. Ramdam ni Sebastian ang panginginig niya. Halatang kinilig siya sa lahat ng nangyayari. Hindi rin maganda ang mukha ni Cassandra. Namutla ang mukha niya at namumutla ang noo niya sa malamig na pawis. Huwag kang matakot. Malamang isa itong uri ng formation. Malamang na-teleport sila sa ibang lugar, sinubukang aliwin ni Sebastian. Sebastian, marunong ka bang humarap sa mga formation? Tanong ni Lana. Medyo alam ko. Pareho kayong manatili at huwag gumalaw. Susuriin ko ito. Habang nagsasalita siya, binuhay niya ang kanyang espiritual na mga sentido, tinitingnang mabuti ang lupa. Mga 7 talampakan sa ibaba ng ibabaw, nakakita siya ng mga kakaibang pattern na nakaukit sa lupa. Ang mga markang ito ay tila bahagi ng pagbuo. Sa kasamaang palad, si Sebastian ay hindi isang dalubhasa sa mga formation. Bagamat nakikilala niya ang ilang pangunahing mga pattern, ang mga ito ay masyadong komplikado para sa kanya upang maunawaan. Pagdating sa teleportation arrays, siya ay ganap na walang alam. Walang paraan na maisip niya kung paano gamitin ang mga ito para masubaybayan ang iba. Matapos utusan sina Lana at Cassandra na manatiling tahimik, lumipad si Sebastian sa himpapawid, lumipad ng mataas sa ibabaw ng lupa. Nagulat ang dalawang babae, nabamuka ang kanilang mga bibig. Hindi kailanman binanggit ni Sebastian sa sino man na narating na niya ang Demigod Realm, kaya wala sa kanila ang nakakaalam na maaari siyang lumipad. Si Sebastian ay pumailan lang sa taas na mahigit 1,000 talampakan bago tuluyang huminto upang suriin ang kanyang paligid. Sinuri niya ang malayong abot tanaw ngunit wala siyang nakitang palatandaan ng buhay. Hindi rin niya makita ang gilid ng bulubundukin. Ang distansya ay natatakpan ng isang makapal na patong ng ambon, na tinatakpan ang lahat ng nasa kabila. Nang lilipat na sana siya sa ibang lokasyon upang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap, isang malaking ibon ang biglang lumitaw sa malayong kalangitan. Ito ay isang makulay na ibon, nakahawig ng isang paboril. Mabilis na bumaba si Sebastian sa lupa, nag-aalala na baka isa na naman itong higanti at mapanganib na nilalang. Kung nakita siya nito, maaaring magkagulo ang mga bagay-bagay. Sa kabutihang palad, hindi siya napansin ng paboril at lumipad sa malayo. Sa kabila nito, nagpa siya si Sebastian na mas ligtas na manatili sa lupa, kaya nagsimula siyang mag-sprint sa buong lupain. Naghanap siya ng maraming lugar ngunit wala pa rin siyang mahanap. Akmang babalik na sana siya para hanapin sina Lana at Cassandra, isang biglaang tunog ng mga yabag ang umalangaw mula sa malapit. Mabilis na lumingon si Sebastian at nakita niya ang isang figurine na nakatayo halos 100 talampakan ang layo. Ito ay walang iba kundi si Lilian. Lilian. Mabilis na lumapit sa kanya si Sebastian. Lumiwanag ang mukha ni Lilian nang makita siya. Dala ng emosyon, yamakap siya sa kanya, tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Ligtas ka na. Ayos na ang lahat. Huwag ka nang umiyak. Kabanata 821. Mahigpit na hinawakan siya ni Sebastian sa kanyang mga bisig, dahan-daang sinusubukang aliwin siya. Ano bang nangyari? Paano kayong lahat nawala ng ganon-ganon lang? Naguguluhang tanong ni Sebastian. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Nung naglalakad ako, bigla akong hinailan ng kung saan-saan. Hinanap kita kung saan-saan pero wala akong makita, sabi ni Lilian habang umiiyak. May nakita ka bang iba? Tariong ni Sebastian. Sumagot si Lilian, may narinig ako doon kanina lang, pero natatakot akong pumunta mag-isa. Dalhin mo ako doon. Tara na. Natahimik ang paligid. Nakakita na sila ng ilang malalaking ibon kanina, ngunit nasa malayo sila. Anumang ingay ay maaaring nagmumula sa mga taong kamakailan lamang nawala. Pinangunahan ni Lilian si Sebastian, at tumakbo sila ng matagal.
Sa ilang mga punto, isang makapal na ambon ay nagsimulang mabuo sa kanilang paligid, seryosong humahadlang sa kanilang paningin. Malapit na ba tayo? Tanong ni Sebastian. Diretso lang. Malapit na tayo, sagot ni Lilian. Sebastian, anong ginagawa mo? Tigil. Biglang may tumawag sa kanya mula sa kanyang likuran. Biglang lumingon si Sebastian. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang taong nakatayo 65 talampakan lang ang layo ay si Lilian. Mabilis niyang binalik ang tingin sa Lilian na nakatayo sa tabi niya. Magkapareho sila sa lahat ng paraan, pati na rin ang kanilang pananamit. Kahit na ang kambal ay hindi maaaring magkapareho. Hindi sila mapaghiwalay ni Sebastian. Sino siya? Bakit kamukhang kamukha ko siya? Laking gulat ng katabi niyang si Lilian. Nakatayo sa malayo, ang isa pang Lilian ay nagulat din. Sebastian, halika dito. Bilis. Siya yung peke. Ako ang tunay na Lilian. Nagsisinungaling ka. Ako ang tunay na Lilian. Siya ang impostor. Nag-aalalang sabi ng katabi niyang Lilian. Sebastian, naalala mo ba nung una tayong nagkita? Sa hotel yon. Nadroga ako, tapos paggising ko, hubot-hubad na ako. Akala ko may nangyari sa atin, at nag-aalala ako na baka ipinagbubuntis ko ang anak mo. Ang laking gulo ng dinulot nun. 11. Tumanggaw si Sebastian. Ang pangyayaring iyon ay isang bagay na silang dalawa lang ang nakakaalam, kaya walang sino man ang makakaalam ng lahat ng iyon sa ganoong detalye. Mabilis na sinabi ng malayong Lilian, Sebastian, hindi ko alam kung paano niya nalaman ang tungkol doon, ngunit tiyak na siya ang peke. Tandaan mo noong nagparehistro tayo para sa ating kasal. Inilagay mo ang seraph tear pendant sa aking leeg, at mayroon ding. Parehong Lilian ang patuloy na nagtatalo, sinasabi ang mga bagay na si Lilian lang ang nakakaalam. Napatulala si Sebastian. Alin ang totoo, at alin ang impostor? Tinitigan niya silang dalawa. Hindi lang sila pisikal na magkapareho. Maging ang kanilang mga ekspresyon at galaw ay lubos na sumasalamin sa isa't isa. Hindi naman pwedeng dalawang totoong Lilian, di ba? Sa sandaling iyon, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Ang isa sa kanila ay dapat na peke. Gaano man kaganda ang imitasyon, may isang bagay na hindi maaaring gayahin. Ito ay ang cultivation. Nang walang babala, naglunsad siya ng isang pag-atake patungo sa Lilian sa tabi niya. Hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, ngunit sapat na iyon upang masukat ang kanyang reaksyon. Kung siya ang totoo, magre-react siya sa tamang panahon, kahit na baka masaktan pa siya. Gayunpaman, mahirap sabihin kung hindi siya naglunsad ng mas malakas na alake. Nagulat si Lilian. Dahil wala siyang oras para umiwas, mabilis niyang nalabanan o no Cedrisu. Isang malakas na boom ang umalangaw habang nagsasalpukan ang kanilang mga palad. Habang paatras si Lilian, tumulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Tanong niya, nakatingin sa kanya na may juhang mata. Nagkamali ba siya? Medyo nakonsensya si Sebastian. Sebastian, nalaman mo na sa wakas na siya ang peke. Nakahinga ng maluwag ang malayong si Lilian habang dahan-daang naglakad palapit sa kanya. Kabanata 822. Sebastian, hindi mahalaga kung wala kang tiwala sa akin, pero mag-iingat ka sa kanya, paalala sa kanya ng nasaktang Lilian. Sa sandaling iyon, puno ng kalungkutan at kawalan ng kakayahan ang kanyang mukha. Sebastian, huwag kang magpaloko sa kanyang inosente at nakakaawa na gawa, sabi ni Lilian. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapaloko, sabi ni Sebastian. Mabuti naman. Bilasan na natin hanapin si Lana at ang iba pa, sabi ni Lilian. Tumanggaw si Sebastian. Nang lumingon si Lilian, isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Sebastian. Sa parehong sandali, umatake siya at tumama ang mabigat na atake sa likod niya. Malakas ang suntok, at dahil ito ay palihim na pag-atake, ganap na hindi handa si Lilian. Siya ay itinapon 25 talampakan ng layo, umuubo ng isang malaking subo ng dugo sa hangin. Bago pa siya bumagsak sa lupa, pinaikot niya ang kanyang katawan sa hangin at bumagsak sa lupa. Galit siyang tumingin kay Sebastian at nagtanong. Bakit mo ako inatake? Hindi ikaw ang tunay, malamig at walang pakialam na sagot ni Sebastian matalim ang kanyang tingin. Bakit sa tingin mo peke ako? Galit na tanong ni Lilian. Hindi ko kailangan ng dahilan. May kutob ako na hindi ikaw si Lilian, sabi ni Sebastian, na naglalakad papalapit sa kanya na may intensyong pagpatay.
Parehong nabigla at galit na galit si Lilian. Pwedeng magkamali ang kutob. Nagkamali ka. Ako ang tunay na Lilian. Ano ang kailangan kong gawin para maniwala ka sa akin? Paniniwalaan kita kapag patay ka na. Habang nagsasalita si Sebastian, naglunsad siya ng panibagong pag-atake, na nagpuntirya ng suntok sa ulo niya. Sa pagkakataong ito, hindi ito pagsubok, dahil sinadya niyang patayin siya. Galit na galit, sinuntok siya pabalik ni Lilian. Habang inilunsad niya ang kanyang pag-atake, isang napakalaking surge ng dark energy ang sumabog, na pinupuno ang hangin ng masamang puwersa. Sobrang lamig na parabang nilalamig ang lahat ng nasa paligid nila. Bago pa man magbanggaan ang kanilang mga kamao, ang nakakatakot na enerhiya ay nagsagupaan sa gitna ng hangin na may nakakabinging pagsabog. Ang puwersa ay nagpadala ng mga shockwave sa lahat ng direksyon, na nagbabanta na sirain ang lahat. Wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng mataas na kamay. Ito ay isang pagkapatas, na nagpapakita ng lakas ng impostor na ito na si Lilian. Sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang hitsura, at inihayag niya ang kanyang tunay na anyo. Siya ay isang mapang-akit na babae na may magandang mukha, ngunit ang kanyang katawan ay napapaligiran ng masamang aura na nagpapabagabag sa mga tao. Malamig na sabi ni Lamia Deville, curious pa rin ako. Saan nga ba ako nagkamali? Nakangiting sabi ni Sebastian, hindi ka naman nagkamali. Pagsubok lang ang atake ko, at tama nga ako. Galit na galit, tumawa si Lamia at sinabing, kung ako ang tunay na Lilian, namatay na ako sa atakeng yon. Ganyan mo ba subukan, ang mga tao? Ngumiti si Sebastian ng mapanukso at sinabing, sa antas ng cultivation mo, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo napansin na nagpigil ako. Sa sandaling tumama ang aking enerhiya sa iyo, masasabi kong walang sapat na panlaban, kaya't pinigilan ko agad ang lakas ko. Sa wakas ay natauhan si Lamia at tumango. So, yun lang. Minaliit kita. Gayunpaman, walang awa ka pa rin. Kahit na binawi mo ang lakas mo, ang atake na iyon ay maaaring makapinsala ng husto sa totoong Lilian. Hindi naman itinanggi ni Sebastian dahil tama siya. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian kung hindi niya malalaman kung totoo ba siya o hindi, baka nalinlang siya ng impostor, at lahat sila ay mamamatay. Kung siya ang tunay, siya ay malubhang masasaktan, ngunit hindi sa anumang panganib na nagbabanta sa buhay. Mayroon siyang mga top-tier na healing pills, at ang kanyang espiritual na enerhiya ay perpekto para sa pagpapagaling, kaya hindi magtatagal upang mahilom ang kanyang mga pinsala. Nasagot ko na ang tanong mo. Ngayon, ikaw naman. Sino ka? Tanong ni Sebastian habang nakatitig sa kanya. Isa ako sa 3 Guardians sa ilalim ng utos ni Lord Lazarus, maari mo akong tawaging Lamia. Pagmamalaking sabi ni Lamia na para bang dapat igalang ang kanyang titulo. Lazarus. Walang ideya si Sebastian kung anong uri ng pagiging si Lazarus, ngunit patuloy siyang nagtanong, saan ba talaga ang lugar na ito? Kabanata 823. Ito ang Forbidden Demon Grounds. Naiinis na sinabi ni Lamia, ang isang demigod na tulad mo ay makakarating lamang sa lugar na ito kung hindi ka mula sa mundong ito. Malamang mula ka sa Sealed Realm, tama. Alam ni Sebastian na ang Sealed Realm na binanggit niya ay tumutukoy sa kanyang dating mundo. May isang sinaunang alamat, pagkatapos ng lahat. Sa panahon ng primordial na panahon, ang planeta na tinatahanan ng tao ay malawak, at ang espiritual na enerhiya ay sagana. Maraming makapangyarihang nilalang ang maaaring pumailanglang sa kalangitan at madaling ilipat ang mga bundok. Gayunpaman ang mundo ay misteryosong nahati sa dalawa sa pamamagitan ng puwersa sa ilang kadahilanan. Ang isang bulwagan ay naging kilala bilang Sealed Realm, habang ang kalahati ay nawala na lang. Noon pa man ay akala ni Sebastian na ito ay mito lamang, ngunit ngayon ay tila mas kapani-paniwala. Malamang na ang kanyang kasalukuyang mundo at ang kanyang dating mundo ay bahagi ng parehong planeta. May isa pa akong tanong. Bakit mo ginaya si Lilian at niloko mo ako? Anong motibo mo? Ngumisi si Lamia habang sumagot, matagal na akong natatakan dito. Nanghihina ako sa araw-araw. Kung ako ay buong lakas, ang pagpatay sa isang demigod na tulad mo ay isang piraso ng cake. Ako ay mula sa Demon Tribe, at hindi ko kayang sumipsip ng espiritual na enerhiya, kaya ang tanging paraan para mabuhay ako ay ang kainin ang life essence mo. Tumawa ng mahina si Sebastian at nagtanong, narinig mo na ba ang kasabihan? Ano? Tanong ni Lamia. Strike when the enemy is down. Tugon ni Sebastian, at bigla siyang kumilos.
Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang braso at hinampon si Lamia. Nagpapakamatay ka ba? Galit na galit, binasag ni Lamia ang lakas ng espada sa isang suntok. Bago pa siya makarecover, may pangalawang sword strike na sa kanya. Isang malakas na boom ang tumunog nang winasak muli ni Lamia ang sword energy sa isa pang suntok, ngunit patuloy na umatake si Sebastian na parang kidlat. Ang bawat alon ng lakas ng espada ay walang humpay, na nagbibigay sa kanya ng walang oras upang makahinga. Sa sobrang tagal na nakulong sa Forbidden Demon Grounds, ang enerhiya ni Lamia ay lubhang naubos. Dagdag pa sa kanyang mga problema, ang aktibong enerhiya ni Sebastian ay sumalungat sa kanyang pagiging demonyo. Siya ay nasugatan mula sa sorpresang pag-atake at maaari lamang napamahalaan ang isang maliit na bahagi ng kanyang buong lakas. Laban sa mabangis na pagsalakay ni Sebastian, napilitan siyang umatras. Isang flash ng malamig na liwanag ang kumikislap sa kamay ni Sebastian nang lumitaw ang isang matalim na espada. Ito ay isang kayamanan na nakuha niya mahiwagang armas, at ang kapangyarihan nito ay napakalaki. Gamit ang espadang ito sa kamay, mas naging mabangis ang mga atake ni Sebastian. Si Lamia ay nagpupumilit na pigilan ang kanyang mga atake, at naisipan niyang tumakas mula sa kanya. Gayunpaman, hindi man lang siya binigyan ni Sebastian ng pagkakataong makatakas. Ang kanyang pagsalakay ay biglang dumating, na nag-iwan sa kanya ng silid upang huminga. Energy slash! Sigaw ni Sebastian sa mahinang boses. Ang kanyang espada ay nagpakawala ng di nakikitang alon ng enerhiya, na umaabot ng mahigit 30 talampakan ang haba, na humahampas patungo kay Lamia na may nakamamatay na layunin. Ang lakas ng espada ay napakatalim na tila kayang hatiin ang buong mundo sa dalawa. Namutla ang mukha ni Lamia sa takot. Sa gulat, desperadong inipon niya ang kanyang natitirang demon energy. Pinagsalikop niya ang kanyang kamay bago sila itinulak pasulong. Pagkatapos, isang itim na energy sphere na kasing laki ng bola ng soccer ang bumaril patungo sa sword beam. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw habang ang itim na globo ng enerhiya ay agad na nawala. Ang nakakatakot na shockwave ay sumipa ng mga ulap ng alikabok, na nabalot sa lugar sa isang siksik na tupi. Gayunpaman, ang lakas ng espada ay nagpatuloy sa landas nito, sumasakit patungo kay Lamia sa bilis ng kidlat. Wala na siyang oras para umiwas bago siya sinaktan nito, na hiniwa siya ng malinis sa kalahati. Sa sandaling iyon, dumanak ang kanyang dugo sa lupa. Sebastian, ayos ka lang ba? Sumugod si Lilian at nag-aalalang nagtanong. Ayos lang ako. Ikaw ba? Malubha ba ang mga sugat mo? Nag-aalalang tanong ni Sebastian. Hindi naman ganon kaseryoso. Dapat bilisan na natin hanapin si Cassandra at yung iba pa, sabi ni Lilian. Tumango si Sebastian, sinundan si Lilian habang patuloy sila sa pasulong. Si Lilian ay may nakakatakot na ngiti habang naglalakad sa harap ni Sebastian. Sa kasamaang palad, hindi ito napansin ni Sebastian. Gayunpaman, nanatili siyang maingat. Mahigpit na hinawakan ang kanyang espada, pinagmasdan niya ang kanilang paligid ng may pag-iingat. Kabanata 824. Habang umuusad sila, lalong lumaki ang ambon. Unti-unting dumidilim ang kulay ng ambon, halos maging itim. Nakatago sa loob ng ambon ay isang bahagyang bakas ng demonic energy. Bagamat nakikita pa rin nila ang araw, ito ay tila madilim at malabo, halos hindi nakikita sa makapal na ulap. Malapit na ba tayo? Tanong ni Sebastian. Malapit na tayo. Malapit na tayo, tugon ni Lilian. Biglang napatigil si Sebastian sa kanyang kinatatayuan dahil sa sobrang pagkabalisa niya. Bakit ka huminto? Malapit na tayo, naguguluhang sabi ni Lilian. Napapikit bigla si Sebastian. Nakatuon siya, mabilis na nagpapalipat-lipat ng aktibo at passive na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay nagulat siya sa eksenang nasa harapan niya. Napagtanto niya na may napakalaking hukay sa harapan. Ang hukay sa kanyang harapan ay napakaitim, na parabang nilamon ng nakakatakot na puwersa ang lahat ng liwanag, na lumikha ng isang daanan patungo sa underworld. Isang hakbang pasulong, at mahuhulog siya sa bangin. Gayunpaman, si Lilian ay misteryosong umaaligid sa ibabaw ng hukay habang ang mahinang demonyong enerhiya ay nagmula sa kanya. Napabuga ng malamig si Sebastian sa isang iglap nang mapagtanto niya na ang Lilian na nauna sa kanya ay isang impostor din. Walang kamalay-malay na nakita na ni Sebastian sa pamamagitan ng kanyang disguise, ang peking Lilian urged, halika. Malapit na tayo.
Bagamat maaaring lumipad si Sebastian, ang masasamang puwersa na nakapalibot sa hukay ay parang may nakakatakot na presensya. Kung siya ay walang ingat na humakbang dito, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging sakuna. May nahulog ako doon. Halika tulungan mo akong hanapin ito, sabi ni Sebastian. Galit na galit ang Peking Lilian. Tinanong niya, ano ang mas mahalaga kaysa sa paghahanap kay Cassandra at sa iba pa? Nahulog ko ang Seraph-Tear Pendant. Ito ay isang walang kapantay na kayamanan, sagot ni Sebastian. Sa pagbanggit ng Seraph-Tear Pendant, isang kislap ng kasakiman ang bumungad sa kanyang mga mata. Saan mo nahulog? Tanong niya. Walang pag-aalinlangan, bumalik siya kasama niya para hanapin ang pendant. Hindi ako sigurado kung kailan to nahulog. Malamang ngayon lang nangyari, sagot ni Sebastian, kunwari naghahanap habang pasulyap-sulyap sa paligid. Hindi niya alam na ang Seraph-Tear Pendant ay matagal nang nakatago ng ligtas sa kanyang storage space ring, kaya sumama siya sa kanya upang hanapin ang pendant. Nang tumalikod siya kay Sebastian, sinaktan ni Sebastian. Sa isang malakas na suntok, sinuntok niya ito sa likod. Sa isang mapurol na kalabog, ang Peking Lilian ay pinalipad ng isang dosenang talampakan sa himpapawid. Siya ay umubo ng isang subo ng dugo sa kalagitnaan ng paglipad. Bago siya bumagsak sa lupa, sumugod si Sebastian ng napakabilis, na nag-iwan ng bakas ng mga after images sa kanyang likuran. Sa isang iglap, naabutan niya ito, naghatid ng flying kick sa kanyang tiyan. Sinubukan niyang harangan ang suntok, ngunit masyadong malala ang kanyang mga sugat. Sa isa pang nakasusuklam na kalabog, siya ay pinabagsak ng patagilid, na dumura ng isa pang subo ng dugo. Hindi siya binigyan ni Sebastian ng pahinga. Nanlalabo ang kanyang anyo nang sumugod siya muli, naglulunsad ng suntok mula sa hangin. Kahit na sa kanyang mahinang estado, ang Peking Lilian ay kakilakilabot. Nagawa niyang harangin ang welga at halos hindi nakaligtas sa nakamamatay na suntok. Pagkatapos, lumipad siya patungo sa madilim na hukay ng walang pag-aalinlangan. Energy slash. Siyempre, hindi siya pakakawalan ni Sebastian. Mula sa langit, bumagsak ang isang 10 talampakan na hindi nakikitang enerhiya ng espada. Sa isang nakakabinging boom, ang Peking Lilian ay nahati sa dalawa, at ang enerhiya ng espada ay tumusok sa isang napakalaking kanal sa lupa. Kabanata 825. Humakbang si Sebastian para siyasatin ang katawan. Matapos ang pagkamatay ng Peking Lilian, nabunyag ang kanyang tunay na anyo. Siya ay talagang isang magandang babae, o mas mabuting sabihin na isang demonyo. Bukod sa malabong bakas ng demoni energy sa kanyang katawan, mayroon siyang 2 maikling sungay sa kanyang ulo. Ang mga sungay ay halos 2 pulgada ang haba. Si Sebastian ay hindi partikular na interesado sa kanyang hitsura. Mas nag-aalala siya kung mayroon itong mahalagang bagay sa kanya. Pagkatapos ng isang mabilis na pagsusuri, tila wala siyang halaga. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, nahadyop ng kanyang mga mata ang isang singsing sa daliri nito. Isa kaya itong storage space ring? Naisip niya. Mabilis niyang inalis iyon para makitang malapitan. Pagkatapos ay natuklasan niya ang isang mahiwagang selyo sa ibabaw nito, na nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Sa isang surge ng espiritual na enerhiya, walang kahirap-hirap niyang sinira ang selyo. Pagkatapos nito, ang kanyang kamalayan ay bumagsak sa panloob na espasyo ng singsing. Ang panloob na espasyo ng singsing ay mga 30 metro kubiko lamang, at ito ay mas maliit kaysa sa ibinigay sa kanya ni Feilin. Walang gaanong nasa space storage ring. Mayroon lamang itong isang maladugong broadsword at isang bote ng mga table tas. Nang buksan niya ang bote, 3 pildores na pula ang dugo ang nakita niya sa loob. Kinuha niya ito at inamoy, napagtanto na ang bango ng mga table tas ay katulad ng pabango ng tableta ng dugo diman. Gayunpaman, naramdaman niya na ang enerhiya sa loob ng mga ito ay mas pabago-bago, kaya nahulaan niya na ang mga ito ay malamang na isang pinahusay na bersyon ng Blood Demon Pill. Sa kabilang banda, ang broadsword ay naglabas ng masamang aura. Habang hawak niya ito, naramdaman niya ang malamig at masamang enerhiya na dumaloy sa talam. Hindi nito naramdaman na may hawak siyang sandata kundi isang dragon na uhaw sa dugo. Na-curious si Sebastian sa kapangyarihan nito. Habang itinataas niya ang espada ay bigla itong nanginig ng marahas sa kamay niya na para bang sinusubukan nitong kumawala. Laking gulat ni Sebastian, at napagtanto niya na nagkaroon ng sensyensya ang espada. Ito ba ay isang maalamat na spiritual artifact?
Mabilis na ipinatawag ni Sebastian ang kanyang espiritual na enerhiya upang sugpuin ang Demon Blade. Ang kanyang aktibong enerhiya ay may isang malakas na epekto sa pagpigil sa talam, at dahil ang sandata ay hindi sumipsip ng demonyong enerhiya sa mahabang panahon, kapangyarihan nito ay lubhang limitado. Hindi nagtagal bago niya ito matagumpay na nasupil. Ang huling bakas ng kapangyarihan sa loob ng Demon Blade ay mabilis na napino at nabura. Walang pag-aaksaya ng sandali, kinagat ni Sebastian ang kanyang daliri, hinayaan ang isang patak ng dugo na bumagsak sa Demon Blade. Sa sandaling tumulo ang kanyang dugo sa Demon Blade, nawala ito ng walang bakas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sebastian ang kakaibang pagkakatali sa pagitan niya at ng talam. Sa isang pag-iisip lamang, lumipad ang talam mula sa kanyang kamay, humihiwa sa hangin patungo sa isang malaking bato sa di kalayuan. Sa isang malakas na boom, ang malaking bato ay nahati ng malinis sa dalawa. Sa ilalim ng kanyang mental na utos, ang talam ay mabilis na bumalik sa kanyang pagkakahawak. Ito ay tunay na isang espiritual na artifact. Ang kapangyarihan nito ay higit na nahihigitan ang maraming pinakamataas na artifact. Inalis niya ang talam, alam niyang hindi ito ang oras para tumuon sa mga ganoong bagay. Ang paghahanap kay Lilian at sa iba pa ang kanyang pangunahing prioridad. Masyadong marami ang alam ng dalawang impostor tungkol sa mga alaala ni Lilian, kaya medyo hindi siya naliligaw. Bago umalis, muli niyang sinulyapan ang napakalaking hukay. Sa totoo lang, naramdaman niyang may nakakatakot sa hukay. Sa susunod na sandali, sinilip ni Sebastian ang lugar, hinanap sina Zia at Cassandra, ngunit wala silang makita. Nang tingnan niya sina Lana at Gina, laking gulat niya nang makitang nawala na rin sila. Nagpanik siya. Maya-maya, naramdaman niyang may tumatakbo papunta sa kanya. Nang lumingon siya, natigilan siya nang makita si Lilian. Sebastian. Napuno ng luha ang mga mata ni Lilian nang makita siya. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya sa mga bisig nito. Saan ka nanggaling? Tanong ni Sebastian. Hindi ko alam kung anong nangyari. Bigla akong hinailan ng kung anong puwersang hindi nakikita. Hinanap ko kayong lahat, at sa daan, may nakasalubong akong dalawang babae. Pagkatapos nun, malabo na ang lahat. Paggising ko, hinanap kita. Matagal bago ko nahanap ang lugar na to. Oo nga pala. Nasaan na yung iba? Lumingalinga si Lilian sa paligid, napansin niya na maliban kay Sebastian, walang ibang nakikita.